salamat sa inyong pag-anhi pagpakita og suporta kay President Duterte. 100% po, Di na nako siya nga naamo dinhi sa gawas. Unya niingon siya nga ihatag nga na daw niya kuno sa Ginoo kung unsa may mahitabo sa iya bahala na so be it. O iyang mensahe sa inyo kinangutan naman kog mensahe niya para sa inyo. Kung di lang ta surrender jud ma'am ha. Oo, dili ka mo surrender. Dili ma'am, dili Kamusta naara ka, jud mi ma'am? diri ma'am. Any service nga kaya na mo ma'am. I-fight na to. Love sag ka na mo ma'am. We are also praying for you, not only for tatay kay. When you are okay, tatay is okay. Okay naman siya, ma'am. Health-wise, na-istorya na ko ang doktor and na daw sila ginabuhat sa iyahang medications. Dili na daw po kinahanglan ihatag dito sa sulod ang medication kay sila ra kuno ang nakalit sa mga tambal. Unya, ang iha lang is ang kaon gihapon, wa gihapoy gana lagi mo kaon so nangayo po og gatas o prutas available man kuno na sa iya ang gatas ug prutas. Okay raman siya, hindi siya problema ma'am. Ako pod okay ra pod ko. Okay na lang. Love kay ka na mo. Wapa gyapon ma'am. Ma'am from Iceland. Guys, kamusta ka ba? God bless you. I've never been. Always praying. Just visit there, mom. I will tour you around. Yes. Ma'am, pa-hold. Oh, Lord, oh. Ma'am, pasensya na ka ma'am. Magpabagat lang jud na ma'am. Pagaksa ko kausa ma'am, kausa ra jud ma'am. Oh, this is my happy. Dili na makakita happy na ba? Oo. Pwede ka magpa-picture? Yes, ma'am. Madali lang. Relax lang sa ta, guys. The same Pot. maayong hapon. Ma'am Inday, di ka pa po Hawaii, Ma'am Inday. Sorry. Asa magkuha mo tindog ko? Di mo ko niya makita po ito. Gilang na. Naada rin taga Davao, ma'am. Ma'am, kamusta Thank you, ka, ma'am? Prado, ma'am. At dae, nagkita na sa. Ma'am, kamusta ka, ma'am? Karon sa imo, ma'am. Okay ra ba ka? Okay naman ko, wala mong problema. Ayaw mong kaguol sa ako, Pray man mi sa imo, ma'am. Tulong, sakto ako. Pray mi, pilmi. Igwapa no, ba wala makeup. Ang tagid sa space Love ka sa Cebu ma'am. Love ka na mo mga Cebuano Fresh ma'am. na fresh. Davao, taga Northern Ireland. Ma'am, pwede ba may mangutana, ma'am, na we heard from Attorney Kaufman na nakompleto na daw kuno ang iyang mga legal team, na nadaw kuno isa ka Pilipino. Are you confident na madaog na to ni atong kaso para sa atong former president? Siya na lang siguro imuhang pangutan. Very simple, So kay siya man ang ang lead counsel. Kagahapon na ako i-interview na isa ka abogada po. Nagka-okay na mi, nagkasinabot na mi, okay man siya, ayaw man po. Unya, karong hapon pa, hapon na meeting, nagka-interview mo na mga abogado. Ma'am, laban lang yun, ma'am, ha? Dami para sa inyo, ma'am. Love you, ma'am. Isa ma'am. yung Tika, ano ipaabot po ang naman to nangyari kay sa pakikipag-usap niyo po sa co-counsel last night po. Yes, nakausap ko kahapon. Hindi ko na lang sabihin yung mga pangalan nila, no, para hindi na hindi na sila magulo dahil mawala yung kanilang privacy at baka i-bombard sila ng mga tao ng mga tanong. Ibigay na lang natin yung pangalan ni Nicholas Kaufman and then hayaan na natin sila kung gusto nila magpakilala ng ibang mga members ng team. Nakausap ko siya and very intelligent, mataas yung experience na, 19 years na ang experience niya dito sa ICC. Wala siyang ibang experience except ICC. So medyo alam na niya yung mga ins and outs of the court. And binubuon niya ngayon yung mga personnel sa ilalim niya. So ongoing yung mga interviews. And merong meeting na mangyayari mamaya. So ilan po ang kinausap niya? Isa lang po siya? Kahapon, yes. Ang assistant counsel. Pero ilan po ang bubuo dun sa legal team, defense team po? Initially, 4 of 5. Pero depende yun sa kung gaano kadami at gaano kalaki yung trabaho na kailangan nilang gawin. Pero initial lang yung tatlo ang maiwan. Ma'am, yung sinabi po kasi si Attorney Kaufman na may Filipino rin po. Gaano kalaki yung role ng Filipino lawyer sa defense team po ng
Pangulo. Yes, kailangan ng Filipino lawyer kasi merong mga i-argue doon na batas ng Pilipinas. So, meron talagang Filipino lawyer kasama. Si Nadia Dea po ba? Wala pa kaming nagsi-shortlist pa yung inutusan ko na mag-interview kay Nicholas Kaufman, inutusan ko siya ngayon na maghanap ng Filipino lawyers. Pero shortlist pa. ICC accredited naman. Likely hindi na. Kasi ilan lang naman yung ICC accredited. But we'll see. We'll see. Depende sa abilidad ng lawyer. VP, yesterday po sinabi niyo po si mother niyo po ay nag-decision po na pumunta po ng Tulog at siya ay makakapasita. Kumusta na po siya? Okay lang naman. Kailan po siya ma'am darating? Nagsabi siya na kahit hindi naman siya makapasok, okay lang. Basta malaman lang daw ni President Duterte na dumating siya at nag-express ng kanyang moral support sa pinagdadaanan ni Pangulong Duterte ngayon. Next week, I think aabot ata siya sa birthday, ma'am. Yun ata yung target niya na makarating sa birthday. VP, may na-receive bang letter si former president aside sa Dutch couple na nagbigay sa kanya from Filipino? Hindi niya nabanggit. Kasi marami kami nag-send. Baka, hindi ko natanong. Okay. Sige lang, tanong ko sa kanya bukas pag bisita ko sa kanya. Tatanong ko sa kanya. Hindi ko yan natanong. Actually, nagpadala din ako ng sulat kasi din. Pero bago lang yung sa akin. Kailangan din pong dumaan pa dun sa box kahit na personal niyo po siya nakikita? Bawal magdala ng kahit anong bagay doon sa Inside. loob. So dadaan po talaga doon sa usual process. VP, meron na po ba yung venue and March 23. Ang time is 11 a.m. No? Yes, ma'am. Oo, ang time is 11 a.m. Ang venue is The Hague. Hindi ko lang alam saan exactly sa The Hague yung gathering. Yes. Maliit lang naman ata. Announce naman naman, ma'am. Kaya lang, 6,000 lang daw po yung secret muna. That's Hindi namin inano kasi kami yung kasali kami sa pag-organize, ma'am. Secret sa atin. Ipapapost yan. Pero tahik lang naman. Hindi na kumubutang ang Ang trust ng balita bayan. ko, darating si Hanilet and darating si Veronica. Hindi ko lang alam kung anong dates darating. Dili, ukira. Ukira. Eh, pagduko-duko niya. Yes, and Kasi hindi dyan. darating. Siguro on the day of the birthday ata. Iba Hindi ko lang sigurado pa, hindi ko pa nakita yung Kung kulong po. Si Congressman Pulong Duterte, wala pa siyang date. Pero may visa na po. Hindi ko pa alam, hindi pa kami nagkausap ni Congressman Pulong. And Mayor Baste hindi na talaga tutuloy. Si Mayor Baste ay parang pagkakaintindi ko sa sinasabi niya pagkatapos na ng election kasi kailangan niya asikasuhin yung campaign doon sa Davao City. Kasi siya na yung nagdadala ng mga presidente. Nang pasensya na po. Anong kabangagan na naman ba itong pinapakalat ng palasyo ngayon, mga kababayan? Akalain nyo, ang sabi pa ng palasyo Malacanang kay VP Inday Sara Duterte na umuwi ka na dito, Inday Sara Duterte, dahil dapat mong gampanan ang iyong trabaho bilang Vice Presidente. Yan daw ang mensahe na nabangag, mga kababayan, kay VP Sara Duterte. Since when? Since when kayo naging concern kay VP Sara Duterte? Masaya nga itong mga bangag, mga kababayan, nawala dito si VP Inday Sara Duterte dahil secure na secure tayo na wala si VP Inday. Ang sabi pa ng Palasyo Malacanang, mga kababayan, na dapat gampanan mo ang iyong trabaho bilang Vice Presidente dito sa Pilipinas.
Be careful what you wish for, mga bangag. Baka gagawin yan ni VP Inday Sara Duterte. Dahil ang unang-unang trabaho ni VP Sara Duterte ay siya ang papalit sa presidente kapag inutil na ito. Ang tanong namin, inutil na ba si BBM? Kung inutil, baka pwede nang palitan ni VP Sara. Kayo ang humiling yan, ha? Panoorin niyo po, ha? I hate to ask this pero may panawagan po ang palasyo na as Vice President, yet though they understand you as a daughter, a lawyer, pero bilang Vice President daw po, kayo rin ho ay meron din daw tungkulin sa mamamayang Pilipino. Kailan pa nila gustong magtrabaho si VP Sara Duterte, mga kababayan? Tinanggalan nga nila ng pondo. In-outside, di ko lambo nga nila. Hanggang ngayon pa rin ba? Inyo itong iniintriga, mga ngagba. Kaya ang panawagan nila, Ma'am, umuwi ka na rin daw dapat dito para magampanan niyo po ang kanyang tungkulin. Ay, inyong tungkulin rather. Sige! Baka totohanin niya ni Sara. Dahil ang unang-unang tungkulin ng Vice Presidente, mga kababayan, ay siyang papalit sa presidente kapag inutil na siya. Ang tanong, functioning pa ba si BBM? O inutil? Kung inutil na, papalitan na siya ni Sara. Yan ang tungkulin ni Sara. Right, opo. I perfectly understand that. In fact, hindi ko naman din gusto talaga Intriga lang, no, Sara, pay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko, ay nandyan sa Pilipinas. At in the first place, wala si Sara dyan kung hindi ka gagawa ng agba. Kinidnap Pumanda ito, mga kababayan. Kapag wala na sila sa kapangyarihan, patong-patong na kaso ang kakaharapin nito. At ang sabi pa ni Torre, mga kababayan, Torre Mau, na mag-a-abroad na daw siya kapag sakaling, magpa-presidente si Sara. Yan ang nabasa natin sa balita Totoo ba yan, Torre? At ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. Kinidnap. So, wag na nating isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. Tapos mayroon pa silang di umano'y plano, Sara Duterte, na isasali ka na daw sa investigasyon habang mayor pa siya. Ang sa ngayon, mga kababayan, baka isali siya sa kaso sa ICC. Oh my God. At hindi ko nakakalimutan ang aking trabaho dyan sa Office of the Vice President. Araw-araw kami nag-uusap ng aking mga kasamahan. Iilan na lang naman po ang naiwan na projects dahil approximately 700 million yung budget namin. Tinanggal ang kanyang pondo. Yung projects namin, karamihan ay magdedepende sa end of school year ng mga kabataan dahil nakatutok kami sa advokasya namin sa edukasyon. So ang preparations namin. Akala siguro nila, mga kababayan, na hindi pa rin nagtatrabaho si Sara. Magaling ito Ang totoong leader, mga kababayan, kahit wala pa siya physically doon sa kanyang opisina, sinisigurado niya na in place na ang kanyang mga tauhan, alam na kung anong ginagawa. Hindi katulad ng mga ngagba, mga kababayan, na kung aalis ng bansa, kanya-kanya ang mga animal na kanyang mga tauhan dito. Naghari-harian. Ay before magbukas ang bagong school year sa mga GIDA areas ng mga public schools natin. So, yes. Multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Kidnapping. Nagtatrabaho ako through our satellite offices, through our central office of the Office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang serbisyo namin para sa bayan. At yes, wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Oo nga. Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero madami akong kailangan na sikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan sa Pilipinas. At alam ko kung paano magbalanse ng trabaho dahil mas mahirap pa ang trabaho ng isang mayor sa sobrang dami ng issues and concerns ng isang lugar. So, marunong na ako bumalanse. Alright, maraming salamat po, VP. 3 questions, sabay-sabay ko na yun po, ma'am. Ma'am, may estimated date po ba kayo na uuwi kayo sa Pilipinas? Number 2, Kailan uuwi? how much Hinahanap ka na daw, di bangag. po ang gagastusin ng Intigera, no? pamilya ninyo sa
sa legal defense ni former President Duterte. Number 3, are you going to join na po ba the rallies of the PDP Laban coming forward pag bumalik po kayo dito? Oh, no need na. Lahat ng mga nakakaalam ngayon mga kababayan na tinulong sa Digong. 0 votes para sa mga bangag Pilipinas. Vote straight sa PDP Laban. Vote straight. Kahit hindi natin kilala yung ilan, ilista natin. Pilipinas. Yun lang po, ma'am. Unang-una, hindi ko pa, meron akong return ticket dahil sa April yon. Dahil kailangan kasi required siya bago ka makaalis ay meron kang return ticket. So meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito. Sa totoo lang, dahil hindi pa nabuo yung legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As Vice President, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas dyan sa ICC detention. Pangalawa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado, pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy namin pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, hindi namin na take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case.